Mainit na balita, idinawit ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa maanumalya umanong flood control projects. Laman niya ng salaysay ni Alcantara na binasa niya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong umaga. Bago basahin ang kanyang salaysay, hiniling ni Alcantara na proteksyonan ang kanyang buhay. Ayon kay Alcantara, hindi niya personal na nakausap ang dalawang senador. Pero nag-abot siya ng pondo sa mga mambabata sa magkaibang panahon. Una nang itinanggi ng dalawang senador na sangkot sila sa kontrobersya. Binanggit din ni Alcantara si Ako Bicol Party List Zaldico na ilang taon ding nagpasok ng proyekto para sa district office niya. At si dating Senador Bong Revilla na nakatanggap din ng pondo pero hindi niya raw nakausap si Revilla. Inamin din ni Alcantara na boss niya ang dating Public Works Undersecretary na si Roberto Bernardo. Wala pang komento ang iba pang nabanggit. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hiniling na dalhin sa kanilang tanggapan si Alcantara para ma-evaluate ang kanyang affidavit at pumirma sa ilang dokumento. Pinagbigyan niya ng mga senador. Agad ding umalis si Remulla at Alcantara para magtungo sa DOJ. Ang iba pang detalye ng salaysay ni Alcantara at sa pagdinig, ihahatid namin maya-maya lang. Isa pang mainit na balita, bagyo o tropical depression na ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Tatawagin niyang bagyong Opong kapag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa, mahigit 1,000 kilometro silangan ng Visayas. Wala pa itong direktang epekto sa bansa. Mamayang gabi, posibleng pumasok ang nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Kung sakali, ito po ang ika-5 bagyo natin ngayong Setyembre. Manatiling updated sa mga weather forecast sa mga susunod na araw. Mag-aalas 5 ng umaga kanina nang lumabas na ng TAR ang Super Typhoon Nando. Sa ngayon, namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 340 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Sa kabila niyan, nananatili ang banta ng daluyong o storm surge sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Posible umanong umabot sa 1 hanggang 2 metrong taas ng tubig dagat ang raragasa sa ilang coastal areas ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Bukod sa bagyong Nando, magpapaulan ding muli ang hanging habagat. Apektado po tayo rito sa Metro Manila, pati sa ilang panig ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng pag-uulan, 4 na dam dito sa Luzon ang nagpapakawala ng tubig. Ang Ambuklaw Reservoir, may 8 gates na nakabukas sa nakalipas na 24 oras ayon sa Pag-asa. 6 naman sa Binga Reservoir, 3 sa Magat Reservoir at 1 gate naman ang nakabukas sa Ipo Reservoir. Bago makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando, nagdulot po ito ng mga pinsala sa Hilagang Luzon. Kabilang po sa nakaranas ng hagupit ng Nando ang Batanes. Na-stranded ang mahigit 60 turista. Nakansela kasi ang flights doon kahapon dahil sa masungit na panahon. Malakas din ang ulan doon na sinabayan ng malakas na hangin. Malalaki rin ang alon sa dagat, halos zero visibility po sa ilang lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 500 residente ang inilikas sa evacuation centers. Walang kuryente sa Batanes ngayon at mahina ang signal ng mga telco. Apektado rin ang kordillera ng Super Typhoon Nando. Malakas ang ragasan ng Chico River sa Mountain Province. Kinailangang lumikas sa mga nakatira sa bahaing lugar. Binaha naman ang Marcos Highway sa Baguio City. Ayon kay Yus Cooper Molly Balanag, hindi na nila itinuloy ang kanilang biyahe doon. Nagmistula namang waterfalls ang isang bahagi ng Camp 1 Cannon Road sa Tuba, Benguet dahil sa walang tigil na ulan. Galing daw ang rumaragas ang tubig sa Bridal Veil Falls. Bumagsak din ang lupa at bato mula sa itaas na bahagi ng Marcos Highway sa Sitio Begis. Tinamaan ito at nadurog ang 2 van at 1 tanker truck. Isa ang napaulat na namatay at 5 ang sugatan. Ayon sa Benguet PD RRMO, ang landslide ay nagmula sa bahagi ng bundok na walang slope protection.
Binahan na naman ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na ulan na dulot ng hanging habagat. Kabilang dyan ang Araneta Avenue sa Quezon City na malimit bahain kapag masama ang panahon. Balitang hatid ni EJ Gomez. Malakas ang naranasang ulan sa Quezon City kagabi. Mabilis na bumaha sa ilang lugar sa lungsod, gaya na lang sa Araneta Avenue. Halos 2 oras ang itinagal ng baha ayon sa residenteng senior citizen na si Lola Leonila. Napuyat daw sila sa pagbabantay kung aabutin muli ng baha ang kanilang bahay. Nangamba kami, nag-akit na kami ng mga gamit kasi baka pumasok sa patok namin. Buti kamo, tumigil ang ulan. May second floor naman kami. Siyempre, yung gamit namin sa second floor, puno na. Kaya sabi ko sa mga anak ko, tignan nyo ang tubig kung mataas na. Puyat talaga yan. Ayon naman kay Julius, umabot hanggang tuhod ang baha kagabi. Kaya hinakot niya ang kanyang paninda sa tabing kalsada para hindi abutin ng baha. Yung tubig, ang laki na eh. Nagkanya-kanya na kami, hakot dyan. Tapos pinasok namin sa loob. Tapos itong lamesa, dinala namin dun. Inangat ito. Perwisyo talaga kasi, gaya yan, imbis na nakapagtindaan ng maayos, matitigil kayo. Nakakatakot yung pagka malipto ka. Pagka hindi naagapan, diretso ka patay. Panaka-naka na lang ang ulan sa Quezon City kaninang madaling araw. Ang mga basura sa Maria Clara Street naglitawan. Abala naman ang street sweeper na si Rosalina sa paglilinis. Napakaraming basura. Talagang lumalabas din yung saan lugar. Tapos lahat dito ang tambak sa Araneta, lahat ng basura. Kaya kami mga sweeper, hirap din po kami. Ilang bahagi ng Araneta Avenue ang may hukay dahil sa ongoing roadworks. Pangamba ng mga residente, makadadagdag ito sa mas mabilis na pagbaha sa kanilang lugar. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nanalasa ang isang buhawi sa Santa Maria, Ilocos Sur. Chris, may mga napinsala ba? Connie, 46 na bahay ang nasira ng buhawi sa 6 na barangay. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 15 bahay ang lubusang nawasak. May mga naputol o natumba rin na puno at linya ng kuryente. Mabuti at wala namang nasugatan sa insidente. Namigay naman ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan ng buhawi. Bumaha naman sa ilang bahagi ng Rizal at Batangas dahil sa pag-ulang dulot ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Nando. Mahirapang dumaan ang ilang motorista dahil sa bahang may kasamang malalaking bato sa Barangay San Juan sa Antipolo City. Ayon sa kapitan ng barangay, umagos mula sa bundok ang tubig at mga bato. Nadadaanan na ang kalsada matapos ang clearing operations ng lokal na pamahalaan. Binaharin ang bahagi ng Malainin Road sa Ibaan, Batangas dahil din sa pagulan. Bumagal ang patakbo ng ilang sasakyan bilang pag-iingat. Lubog naman ang ilang kalsada sa bayan ng Tanawan kagabi. Sabi ni News Cooper Aris Balba, umapaw kasi ang tubig mula sa Taal Lake. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Inilabas ng International Criminal Court ang dokumento kaugnay sa 3 counts ng murder bilang crimes against humanity na isinampa ng Office of the Prosecutor laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang unang count ay para sa pagkamatay ng 19 na tao noong Davao City Mayor Pasio Duterte mula 2013 hanggang 2016. Ang ikalawang count naman ay para sa pagkamatay ng 14 na umano'y high-value targets na nasa tinatawag na PRRD list sa war on drugs mula 2016 hanggang 2017, unang taon ng kanyang pagkapangulo. At ang ikatlong count ay para sa 43 murder at 2 attempted murder na mga itinuturing na lower-level criminals. Sa kabuuan, 49 na insidente ang nasa dokumento. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, itinalaga ni Duterte ang ilang kasabwat niya umano sa pagpatay sa Davao City sa matataas na posisyon sa gobyerno noong siya ay naging presidente. Ginamit daw nila ang ilang law enforcement agency sa Pilipinas para mag-operate ala Davao Death Squad o DDS laban sa mga umano'y drug suspect.
Wala pang pahayag ang defense team ng dating Pangulo kaugnay sa paglalathala ng ICC ng dokumento. Pero bago maaresto at makulong sa The Hague, Netherlands, inamin ng dating Pangulo sa pagdinig ng House Quad Committee noong November 13, 2024 na nakapatay na siya ng ilang tao at nagtanim din daw ng ebidensya. Mainit na balita, dumating ngayong umaga sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure si dating Senador Grace Poe. Inaasahang maipapaliwanag ni Poe ang proseso ng pagpasa sa 2025 budget. Si Poe ang chairperson ng Senate Finance Committee noong dinidinig ng Kongreso ang 2025 budget. Itinanggi ni Poe na kasama siya sa small committee na nagsingit umano sa bilyon-bilyong pisong halaga ng questionableng flood control project sa budget. As to the existence of a small committee, I'm not really privy to that. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Kinundina ng Independent Commission for Infrastructure ang malawakan umunong pagsira at pamimeke ng mga tauhan ng DPWH sa mga opisyal na dokumento kaugnay sa flood control project sa bansa. Nagbabala si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na public property ang mga opisyal na dokumento ng gobyerno. Sino mang magtatangkang sumira, mameke o magtago ng mga ito ay posibleng maharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Ang pahayag ng ICI ay matapos kumpirmahin ni DPWH Secretary Vince Dizon na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District. Sinuspindi na ni Dizon ang District Engineer ng Baguio City. Wala pa siyang pahayag. Nakipagpulong naman sa ICI sina Senate President Tito Soto at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson kahapon. Ayon kay Soto, tinanong sila tungkol sa mga isiningit na proyekto ng Kongreso sa 2025 budget. Hiningi rin daw ang minutes o yung dokumentasyon ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. Nagsumiti naman si Lacson ng mga ebidensyang nakalat niya tungkol sa maanumalyang flood control projects na kanya nang isiniwalat.